Bago matapos ang buwan ng Oktubre, magdaraos ng isang pagtitipon si Kapitan Tiago. Napakasaya ng bahay ni Kapitan Tiago ng gabing iyon. Isang matandang babae na pinsan ni Kapitan Tiago ang tanging tumatanggap sa nagsisipagdating ang mga bisita. Napakalaking handa naman ito, ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naalahani gumastos ng labis. Mrs. Mariosep, maghintay lang kayo mga bulagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumbaga sa pamamahala sa mandin. At ang masama pa rito ay puro Indio mga nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kay Padre Damso, pangkatayin, nasa bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverendo. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturing ni Kapitan Tiago bilang isang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganung walang galang. Sigurado naman mo, hindi din saklap. Ang nangyari sa iyo, ang saan. Naku, nagkakasaya ka lang ng pera papunta rin. Wala ka ibang kakainin kung hindi pinola at matutulog ka hindi ka nasisiyan. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita sa pagtitipon at waring nasisiyahan ang lahat. Sa pagpasok ng 2 tauhan sa bulwagan, natigilan si Padre Damaso. Hindi dahil sa magagarang damit na suot ng kadalagahan o sa pagdating ng Kapitan General, kundi sa pagpasok ng Kapitan Tiago, tangan sa kamay ang isang binatang luksang-luksa habang papasok sa bulwagan. Magandang gabi mga Ginoo. Magandang gabi po, Padre. Mga Ginoo, ikinakalog ko pong palala ang anak na akin na sirang Harduigan na sila ng Pael. Siya si Juan Ginoo sa mga ibara. Nagmula sa Europa, sinusuot siya mula sa kanyang kilakbay. Ikalulunod ko po kayo lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego, ikinululugod ko pong maganda ulit ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad mo, Reverendo. Hindi ka nag-aaway. Hindi ka nag-aaway. Pero kailanman, hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Naway ang kasayan na pagkaisa iyong ama ay mapasayo. Ang iyong ama ay isang mabuting tao at masasabi ko, isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi na mapupuri ninyo ang duda ko tungkol sa nangyari sa aking ama. Gayong, na ako ng anak sa walang kaalam-alam. Kinakagala pa namin makilala, Jesus o ibara. Matapos ipaalam sa lahat ng bisita ang handa na ang hapunan, ang bawat isa ay nagsidulog sa hapagkainan. Si Padre Sibilia ay tila nasiyahan, kaysa naman si Padre Damaso ay inis na inis sa oras na iyon. Pinahit sa hapag, handa na ang hapunan. Taon pala kang nakakita sa iyo. Opo, Ginoo. Hindi nun ay hindi nalimutan ang TV. Ang totoo po dyan, parang aking bayan na tila nakalimot sa akin. Lagi ko pong iniisip ang aking bayan na kahit ako ay malayo sa kanila. Senyor Dano, ano ang iyong mga nakita na katangit-tangit sa mga bansang iyong narating? Din ba epekto ng pag-aaral sa iyo? Noomid ang dila ng isang tao na para ba isang kasi. Napansin ko lamang na ang kaunlaran at na hirapan ng mamamayan ay kitambang lamang po sa kalayaan nito. Yun na ba natutunan mo sa Europa? Ang tagal-tagal mo na roon. Bakit nakaaga ng pagtrato sa akin ang ginagala nating kura? Noon pa man, ay gano'n na siya maglambing. Naalala ko po noong padre, kung dinadala niyo kami ng aking ama upang dumalo sa tanghalian at hapunan. Ibig mo ba sabihin, masipag ako pagdating sa pagkain? Pamo yung tiyo, ngunit kailangan ko na pong umalis. Mamaya ka na umalis, Ibarra, para tingin si Maria Clara. Ngunit, mahalaga ang aking nakatagpuin ngayon. Muntis grahas sa hapunan ng Kapitan. Walang anuman, Ibarra, pagtubayan kasi iyong paglalakbay.
Minsan napakasama magpaaral ng mga anak niya sa ibang bansa. Nawawalan sila ng galang. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Matatapos na ang Oktubre at mararamdaman na sa kapaligiran ang simoy ng Pasko. Marahang naglalakad si Ibarra na hindi alam kung saan siya tutungo. Saan ba kayo ng project para huliin ako? Hindi, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ngunit mag-iingat ka kay Padre Damaso na matuto ka sana sa nangyari sa iyong ama. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael Ibarra ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang natatagong mga kaaway. Ang iyong ama ay nasa loob ng bilitan. Ngunit, bakit siya nakulong sa pilitan? Ano naging kasalanan niya? Ang natatanging kasalanan niya ay dahil isa siya sa pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit, kinaiinisan at kinamumuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Ginoo, maaari niyo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw niyo makalong sa kwarta. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ba? Hindi siya marunong magbasa. Basta ang bata. Makakakas ang mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Umalis ka dito, tanda. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Noong dumating si Ibarra sa Fonda de Lala, isang tanyag na hotel sa Maynila, ay dumiretso ito agad sa silid na tinutuluyan. Magandang araw, Kapitan Tiago. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Como esta si Bara? Salamat at muli kang dumalo sa aming tahanan. Magandang araw, Tia Isabel. Magandang umaga, Iho. Lalabas siya si Maria Clara. Maria. Maria, ano't napakatahimik mo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin sa nangyari sa aking 7 taong pagkawala? Patid ko, marami ka ng bansa na pasyalan at higit na kairami ng taong iyong nakilala at sa mga taong iyong nakausap. Naalala mo pa ba ako? Marami, oo. Ngunit ko, maaari ko bang malimot ang pinakamarikit na dalaga sa lahat ng mga bansa? Ang iyong wangis ay lagi ko pa rin nakikita sa mga ulap. Baka ako pasinta ang nalimutan mo na. Parati kang nasa isipan ko, mahal ko. Makailang ulit ko lang hindi nabasa-basa ang iyong mga liham nang sabihin man ay maramdaman ko na kailanman hindi mo kumiwisan. Senyor Ibarra, pagpaumanhin niyo, senyor, pero may dumating na sundo na galing sa Fonda de Lala. Naroon at naghihintay daw ang matalik mong kaibigan. Oo nga't pala nakalimutan ko. Nang dahil sa iyo nakalimutan ako, meron akong pananagutan. Iya, ano bang iniiyak mo riyan? Uwi na po kasi sa San Diego sa Ibarra, papa. Ano bang ikanulungkot mo? Pinagbakasyon naman kayo ng tiya sa San Diego. Tumahan ka na riyan. Matatagpuan ang libingan ng San Diego sa dakong kanluran sa gitna ng mga palayan. 2 lalaki ang naguhukay ng isang paglilibingan sa kalapit na pader na tila guguho na. Ang tagapaglibing ay mabagal na naguhukay, ang supulturero na may di mapalagay, nagpapawis, humihit-hit ng sigarilyo at lura ng lura. Huminto sa tapat ng sementeryo ang isang karwaheng punong-puno ng alikabok. Mapapansin sa itsura nitong malayo ang nilakbay. Kasunod ng isang matandang utusan ay bumaba si Ibarra sa karwahe. Pagkatapos utusan ng karwaheng umalis ay walang kibusyang pumasok sa loob ng sementeryo. Nagkaroon po ako ng karamdaman, kaya di po agad ako nakabalik.
Sabi po ni Kapitan Siaga, siya na magpapagawa ng ito. Nagtanong ko na po ang mabulaklak, ang nibing, at makapaglagay na rin po ako ng malaking krus. Naroon po sa likod ang malaking krus, ang nibing ng Ginoo. Dito ba? Hindi! Naroon yata, ngunit ang lupa ay bungkal na. Doon nga po, natanda kong may isang batong katabi ang libingan. Maikli lamang ang hukay dahil ang tagapaglibing ang may sakit noon, kahit ang isang kasama ang naghukay. Masasabi ba ninyo sa amin kung alin ang libingang may krus doon sa daong iyon? Yung malaki? Opo, yung malaki. Iyon nga ang libingan na aking Sinunog ko na po. Sinunog? At bakit niyo naman sinunog? Nalaman ni Ibarra na si Padre Salvi daw ang nag-utos na sunugin ito. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginawa sa inyong ama. Wala. Anong wala? Sabihin mo totoo. Wala akong ginawa sa inyong ama. Kundi ang aking alinhin, si Padre Damaso. Pasensya na po, Reverenda, para sa aking Senior Ibarra. Sa lansangan ay makikitang naglalakad ang isang kakaibang matanda na wari walang tinutungo at pinapansin. Noong kanyang kabataan ay nag-aral siya ng filosofiya ngunit himinto dahil sa kanyang ina. Hindi dahil sa wala silang panustos o mahina ang kanyang ulo. Tinawag siyang Don Anastasio o Pilosopong Tasyo ng mga may pinag-aralan. Kung nasa bahay sana tayo at kasama ang nanay, dito hindi ako matatakot. Hindi papayagan ng nanay kung malalaman nila pinapalo nila ako. Ganito na lang ba talaga tayo habang buhay, kuya? Huwag, umamatay lang tayong dalawa sa gutom. At si nanay naman ay sasama ang loob. Naloko ka ba, Crispin? Sabi na sa Kristan Mayor ay nagnawal daw ng 2 onsa. 6 na kamay, 2 daliri, at bawat daliri, piso. Nanay ko, magkano ang 100 at 6 na po? At kung ninakaw ko nga sana yun, ay maaari kong ibalik yun. Crispin! Huwag kang magalit sa akin, kuya. Ang sabi ng kurang, papatayin nila ako pag hindi lumitaw ang 2 onsa. Naalala kong papagalitan ka ng nanay kapag nalaman ito. Ganun ba? Sasabihin ko sa nanay na pinapalo nila ako ng maraming beses at ipapakita ko sa kanya ang aking bulsang butas. At kung ang kurang magsabi, Kung gayoy, umuwi ka mag-isa mo. Sabihin mo sa nanay na may sakit ako. Crispin, huwag kang umiyak, Tana. Basilio, ikinumuta ako na palati dahil sa mali mong papatigil na tulaw. At ikaw, Crispin, ay maiiwan ngayong gabi hanggat di mo nahihilap sa ngayon ninakaw. Crispin! Malalim na ang gabi pero si Sisa ay gising. Nung gabing iyon, abala siya sa pagdating ni Basilio at Crispin. Naganda si Sisa ng isang masarap na hapunan para sa kanyang mga anak na alam niyang darating. Sa kasamaang palad, dumating ang kanilang ama. Nilantak ang lahat ang mga pagkaing nakasadya sa kanila. Sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, para sa mga anak mo yan. Ano? Wala nang natira? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Nasaan mga batang iyon? Nasa kumbento pa, pero pauwi na rin sila. Jesus Maria Joseph, ano nangyari sa iyo, Basilio? Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po si Crispin. Naiwan? Buhay pa ba siya? Opo. Salamat at buhay pa siya. Pinarsahan po siya sa Kristan Mayor dahil nagnakaw daw po siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman ganun tao ang anak ko. Hayaan mo at kakausapin ko sila bukas. Tao po. Gandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sa Christian na si Crispin. May dala ho akong pagkain para sa kura. Saan ko po ilalagay? Saan po sige. dito? Lagay mo lang dyan. Kahit saan dyan. Maaari ko ho bang makausap si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyong bahay. Ngayon, ay kahit makita ko na lamang o makausap si Crispin.
Naiwan nga, ngunit tumakas din. Pagkatapos maglakaw ng maraming bagay. Baka nga, hinahanap niya siya ng guardian civil sa inyo. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit yung mga anak mo, Oh, Diyos ko. Hindi po sanang pababayaan ang aking anak na si Crispin. Huwag kang magmaang-maan. Ilabas mo ang iyong maanak kundi itatali ka namin sa punong iyon at papatayin. At asan ang kwarta na ibigay sa ng anak mo kagabi? Hindi ko alam dahil hindi siya umuwi kagahapon. Anong kwaltang pinagsasasabi niyo? Diyan! Diyan ka nagbabagay. Mabubulok ka sa bilangguan na yan hanggang sa ituro mo ang iyong mga anak. Mabilis na tumakbo papalayo sa kwartel si Sisa habang umiiyak. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Siya ay pinalaya ni Alperes. Basilio, Crispin, nandyan ba kayo? Tasyo, nandyan ho ba si Crispin o si Basilio? Wala atang tao. Crispin, Basilio, hangin, nakita mo ba ang anak ko? Ilaw, nakita mo ba ang anak ko? Oh, Crispin. Basilio, Crispin. Basilio to. Asan ang anak ko? Asan ang anak ko? Anak ko. Basilio. Crispin! Anak ko! Pakita ka na kay nanay! Pakita ka na kay nanay! Huwag ka na magtago! May nagsabi kay Sisa na nakita na ang bangkay ng kanyang anak. Ano? Crispin! Naging paksa ng usapan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Maging si Padre Salvi ay napapag-usapan din. Higit na napapansin ng mga tao ang dalawang ilaw sa kumbento na nagliliwanag kung gabi kapag dinadalaw ni Padre Salvi si Maria Clara sa bahay. Lalong naging maalab ang usap-usapan nang dumating si Juan Crisostomo Ibarra sa San Diego mula sa kabisera ng lalawigan. Ipapahanda ko ng lahat bago magbukang liwayway. ngunit gumawa ka ng paraan para hindi makasama ang guro. Bakit naman? Wari ko'y binabantayan niya lahat ng kilos ko. At nakakatakot yung mga titigan ng mapakahiwala. Hindi maaaring na hindi natin siya imbitahin. Lalo't may kaugalian tayo dito at nandito na rin siya. Magbubukang liwayway nang maglakbay ang grupo ng kalalakihan patungong lawa. Kasama ni Maria Clara ang 4 na kaibigan. Ang masayaing si Sinang, si Victoriang walang kibo, ang magandang si Iday, at ang palaisip ngunit mainhin si Neneng. Masaya silang nag-uusap. Napatahimik ang mga kadalagahan nang makita ang langkay ng mga binatang paparating roon. Nagsisilakad ang mga itong halos hindi nag-imikan sa saliw ng isang gitara. Parang gitara ng pulunan. Nang sumunod na umaga, humingi ng payo si Ibarra kay Pilosopong Tasyo dahil gusto nitong magpagawa ng isang paaralan. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Ang araw na ang lumipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alte de sosyedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang pinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpapasaring sa kanya si Padre Damaso. Si Ibarra ay nagalit kay Padre Damaso, kaya naman inambahan niya itong saksakin. Kaya't agad na pinigilan ni Maria Clara si Ibarra. Dahil doon, pinatawan siya na ekskomunyon ng mga praile. Patuloy ang pag-iyak ni Maria Clara tungkol sa nangyari, kahit na inaalo siya ni Tia Isabel at Tanding.
Pinagbawal ng kanyang ama na makipag-usap siya kay Ibarra hanggat ito ay hindi inaalisan ng ekskomunyon ng mga praile. Huwag ka na umiyak, anak ko. Gagawin natin lahat upang maiging siya ng ekskomunyon. Nawalan namin ng ulala si Padre Damaso, hindi siya namatay. Dumating na ang nakatakutan ko. Inutosahan ni Padre Damaso na sirain ang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Ibarra. At kung hindi, ay paparusahan ako nito. Lahat ay ganon sinabi, pati na rin si Padre Sibilia. Ay naku, San Antonio, tulungan mo ako. Si Tiago, halo ka na ba? Hindi tulad ang pabalik ng tabi ng pagbabalik ng kasintahan ng iyong anak. Isip ko din yan, Isabel. Ang mga Espanyol ay nagpapakasal lamang para sa kayamanan. Ngunit anong magagawa ko? Pinalaan nila ako ukol sa aking kaluluwa. Ngunit ang kalooban naman ng iyong anak ko mahihirapan kung wala kang gagawin. Bakit mo iwawalay sa ganitong paraan ang isang tao? Bakit ipagkakait mo sa kanya ang pag-ibig sa kapatao? Isang araw sa opisina ng bagong Kapitan General, Isang karangalan mo kilala ka, Senyor Ibarra. Ginulat po ako ng kabitan ninyo, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na isang mabuting tao. Tungkol doon sa pagkakaalita ng Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyong hindi ka magagala ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Gracias, kamahalan. Ngayon, alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kausayan, kamahalan. Pagpalain panawa kayo ng may kapal. sa bahay ng Alpares ay makikitang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babae na nag-aastang Europea. Asawa siya ng Alpares. Pinabatid ng Guardia Civil ang sinasabi ni Doña kay Sisa. Kumanta ng kundiman si Sisa na siyang nagpalungkot sa Doña. Dumating ang Alpares na walang kibo. Vamos, magandang! Guardia, dala esa mujer que canta Tagalog. El nombre del tendente de espaldas es español. Tingin na! Tingin na! Nakakakunig sa akin na katakiyan. Guardia, lumabas mo na kayo sa aking silid. Ngayon, saan man na nakatuloy? Game. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ngayon, ikaw na naman sumayaw. Baile! 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 Indiana, baile! Ano nangyari? Bakit hindi ka man na nagbibigay gaya ng Naghahari ng kalungkutan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Nakasara ang mga bintana at nakatinggayat kung maglakad ang mga tao. Tanging sa kusina lamang maaaring mag-usap ng malakas at ito ay dahil sa pagkasakit ni Maria Clara. Humingi ng tulong si Kapitan Tiago kay Tia Isabel tungkol sa kung saan magbibigay ng donasyon upang gumaling ang anak. Isabel, ano sa tingin mo mas mainam? Ang krus na lumalaki o ang krus na nagpapapawis? Siguro ay mas mainam kung sa lumalaki. Lahat tayo ay nagwawawis, ngunit hindi lahat ay lumalaki. Patakbong nanaog si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil na sasakyan sa harap ng bahay. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre ng may sakit at hinahawakan ng kamay ng dalaga. Maria! Hindi ka pwede mamatay! Sa kabilang dako naman ay makikita si Padre Salving naglalakad ng malungkot. Napukaw ang kanyang pag-isip sa pagbati ng isang tao, si Lucas. Sa mga mata ng pare ay makikita ang pagtatanong na kung bakit naroon ang lalaki. Magandang araw po, Padre. Ako po ang kapatid na namatayan noong araw ng pista. At ano? Sadya po ako sa bahay ni Don Crisostomo Ibarra upang humingi ng bayad pinsala. Sinipat hindi nagbayad doon sa nangyari sa aking kapatid
Dahil raw naglagay ito sa panganib sa kanyang buhay. Sabihin niyo po kung ano ang aking gagawin. Ang pari po ang nagbibigay ng mabubuting payo. Tanong ibig mo ngayon? Ang akala ko ay maaari ko po makausap si Padre Damaso. May ginagawa pa si Padre Damaso. Layas! Layas! Naglalakad ang mag-asawang de Espadanya sa lansangan sa makatanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng Angel habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang pagkangit ng mga bahay. Talagang isang idyo lamang ang pwedeng tumira. At bakit ganun kayo nakatingin sa akin? Naiinggit na kayo sa akin. Tumigil ka na. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mo maano ang pustiso mo. Kayo? Kayo inggitan ko? At bakit? Oo, naiinggit ako. Naiinggit ako sa iyo, mga kulot. Para sabihin ko sa iyo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang katulad mo sa sopistikado kong tao. Walang nakakapasok sa alperes sa aming bahay, kundi naghihintay sa aming pintuan. Aba! Excellentísima Senyora Puput! Hindi nga nakakapasok ang mga alpares, ngunit mga pilakyod naman na tulad ng iyong asawa. Sino yan? Buksan mo ang pinto sa ngalan ng hari. Buksan mo ito o gigibayin namin ito. Pinapatawag kayo ng hari. Bakit? Sasabihin sa inyo sa kwartel, bawal sa amin ang magsalita ukol dito. Maria, papasokin mo ako at hayaan mo akong damahin ka upang malinisan na iyong kalooban at kapatawaran mula sa Diyos. Maria, ano sa tingin mo makandado? Lumayas ka rito! Bakit mo pinapahirapan na yung sarili? Layas! Sa tingin mo ba'y matatagwa mo Lumayas ako? ka rito! Kinulong ko dito ang aking sarili sa katahimikan. Ngunit ginabala naman ako ng iyong pinanitiyak. Maria, inuutusan kita bilang sugo ng Diyos na lumuhod ka at magsasagawa ko ng sosis mo ngayon din. Hindi ako luluhod o hihingi ng kapatawaran sa iyo. Isa kang demonyo! Demonyo! Tila ako yung sasaktan sa iyong pagtanggap sa akin, Maria. Tawan mo ko! Bitawan mo ko! Subukan mo lumapit sa akin. Papatayin kitang demonyo ka. Maria, wag! Wag! Wag mong gagawin yan, Maria. Wag! Wag! Wag mong gagawin yan, Maria. Bakit po kasi nila may kasamang sumpa? Ipinakikiusap ko kayo. Sanduin mo na ako at ibalik sa kinaroroonan. Para hindi na ako mahirapan pa. Ang aking ina. Sanduin mo na ang iyong bugtong na anak. Ang pamamahala dito ko ba? Ito na, tama. Wait lang! Wait lang! Kasi siya... Teka, tama mo na, ininigay ka. Basilio!
Iya, ano bang iniiyak mo riyan? Uwi na po kasi kasi papa. Ano ba yung kapot? Nangungunan daw doon. Rio. Iya, ano bang iniiyak mo riyan? Uwi na po kasi sa Hindi na masaya kayo. Maaari ko bang malaman ang pag-asa tinutukoy niyo? Okay na.